Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Magandang gabi po, Father. Pakisulyapan ang mga katabi bilang pagbati. Binabati din natin ang mga nakasubaybay ngayon sa misang ito na nasa kanilang tahanan. Bigyan natin ng pagbati ang Panginoon natin ng ating malakas na palakpak. Sa mga ngayon lang po, nakasama namin sa pagsisimba ng simbang gabi, ang topic po na dinidevelop ng pari sa homilia ay ang 7 gifts of the Holy Spirit, 7 kaloob o regalo ng Espiritu Santo. At tayo po'y nakalima na, kaya ngayon ay pang-anim na sa 7 gifts. Balik aral lang tayo. Yung una nating tinalakay yung gift of understanding. At ang larawan na ginamit ko, bigger picture. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit para magkaroon ng big picture. Lumawak ang pagtingin para mas maunawaan natin, magawa natin ng tama ang isang bagay. Sumunod po yung gift of wisdom. At ang larawan naman na ginamit ni Father, wisdom of the heart of God. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit para malaman ang laman ng puso ng Diyos. Para makita natin kung yung pasyang gagawin natin ay align with the will of God. Yun yung gift of wisdom, regalo din ng Espiritu Santo. Sumunod na araw ay gift of counsel. Ginamit naman nating paglalarawan ay eyeglasses. Parang pagsusuot ng salamin ng Diyos. At mahalaga naman yun, ano? Pag may gift of counsel ka, you see what lies ahead. Yun yung salitang ginamit natin, ano? Nakikita mo yung maaaring maging mangyari at anong pwede mong gawin. Yun yung Nung isang araw naman, yung pang-apat, gift of fortitude. Ang ginamit ko namang larawan doon ay parang energy drink of the will.
Parang pag uminom ka ng energy drink, lumalakas ka lalo. Kaya etong fortitude, parang nagpapalakas lalo ng tapang natin. Parang energy of the will. Kaya yung ating tapang lalong umaangat. Sabi ko nga nung nakaraan natin. At kahapon po ay gift of knowledge. Ang regalo ng kaalaman. Pero hindi yung human knowledge. Kundi, in-explain natin, para siyang spark of the mind. Parang may kislap. Parang nagliwanag yung isip mo. Kaya dahil doon, mas nalaman mo kung ano ang dapat gawin. So ngayon po ay pupunta na tayo sa ika-6. Ayan. Ika-6 sa 7. Ayan na po, nilagay ko na sa screen. The gift of piety. Sa Tagalog ay ang regalo ng kabanalan. At ang description gagamitin ko naman ngayon sa pagpapaliwanag, it's the gift that warms the heart. Ito yung regalo ng Espiritu Santo na nagpapaalab, nagpapasigla, nagpapainit ng pagmamahal sa ating puso. The gift of piety. Okay, so hindi ko muna itutuloy yung discussion. Pupunta muna tayo sa ating Korean Simba serye. Baka may asan na yun? Yan. Father, parang nauna yata ang Simba serye. Baka merong warming of the heart si Seri. Okay. Tuloy na po natin. Paano kaya naranasan ni Seri yung pag-aalab ng puso? Tuloy natin. Habang kausap ni Seri ang kanyang ninong, ang title nga po pala ng ating Simba Seri ay Ni Eche Bulsijak. Crash landing on me. Okay. Habang nag-uusap si Seri at ang ninong Pepe sa kulungan, sabi ng ninong niya, hindi ko alam kung anong regalo ng opa mo sa'yo. Hindi niya sinabi sa akin ang panghihinayang na sinabi ni Pepe. Ninong, pwede po sana ituro niyo na lang po kung saan po iniwan ni opa yung pong regalo niya sa akin. At nagbigay si Pepe ng sketch papunta dun sa lugar, sa puno na pinagtaguan ng regalo. Ayan. Pero bago nagpunta, dumaan muna ang mag-ina sa simbahan at nakiusap si Seri kay Father na i-pray over siya. Yan, para magkaroon ng gift of piety. Sa panalangin ni Father at sa pagpapatong ni Father ng kamay, biglang napaiyak itong si Seri. Damang-dama niya ng pagmamahal ng Diyos. Umuwi na yung mag-ina, ayon sa kwento, at ng gabing yon, na naginip si Seri. Na naginip siya na kinakantahan siya ng kanyang opa, ng paborito nitong kanta mula sa Korean TV series na Hospital Playlist Season 2. Paborito pala ito ng kanyang opa. Paborito rin yata ito ni Father Henry. Mahilig manood si Father Henry ng Korean. At yung isang awit dun sa Hospital Playlist, ang title ay sa Ingles, Superstar. At sabi ng opa niya nung buhay pa, pagkausap sa telepono, ang ganda kasi ng message ng awit. Ang message daw ay, magiging maayos ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Magiging maganda ang kinabukasan mo. It will be all right. Ayan. Yan daw po yung inaawit sa kanya. At napanaginipan niya, kinakantahan siya ng awit na Superstar. Ito po yung awit. Ayan, pwede nating sabay-sabay na awitin. Paano ba awit yan?
Parang mahirap yatang awitin yan, Father. Nilalagyan ko na lang ng salita para maawit. Ayun. Guanchana, Jaldol Goya, Noyigan, Lumbusin Miriga Iso, Mengana, Jaldol Goya, Urinol, Midio Simsiana, Barote Sopainune, Subetone Karkete, Yaruso Chikarano, Chokiro Made, Chikiuno, Yoakeha, Moho Chikai. Teka, para naging Japan na tayo na. Korean to Paano naging Voltis 5 yun? Parang sinasabotahe tayo nito Nang magising si Seri, ramdam na ramdam niya ang init ng pagmamahal ng kanyang opa. Kaya niyaya niya si nanay para hanapin na ang puno na pinaglalagyan ng regalo. Makita kaya ni Seri ang puno? Ayan po siya, naghahanap na ng puno. Bakit hanggang ngayon nakatalikod pa rin siya? Ba't ayaw niyang humarap sa picture? Abangan bukas ang pagpapatuloy ng ating Simba Seri Korean na pinamagatang ni Eche Puchek. Okay. Puntahan na natin yung topic natin ngayon, the gift that warms the heart. Ito yung gift of piety. The gift that warms the heart. The gift of piety is about the Holy Spirit touching the heart and making the heart experience a profound and intense love and reverence for God. Pag daw tinanggap natin itong gift of piety, parang yung puso natin ay hinihipo ng Espiritu Santo para iparanas sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Di po ba ganyan yung nararanasan natin pag tayo nagdadasal? Pag talagang minsan may mga pagkakataon, ramdam na ramdam mo ang pag-ibig ng Diyos. At lalong umiinit at nag-aalab ang pag-ibig sa ating puso. Parang nagpapaalab, nagpapainit. Pero may gusto akong translation sa Tagalog. May ginagamit tayong salita, nagpapataba ng puso. Nagpapataba ng puso. Minsan expression natin yan, pag ginawan tayo ng mabuti, nakakataba naman ng puso yan. Pinapataba mo ang puso ko. May kakaiba kang nararamdaman sa kalooban. Parang kakaiba yung nararamdaman mo. May dumalaw po sa amin, 2 o 3 araw ang nakakaraan. Siya po'y ating online mass attendee. Wala nang tayo yung mag-online mass. Lagi po siyang nagsisimba. At nung isang araw nga po ay nagpunta rito, dumalaw. Taga Quezon City pa po. Ang layo, pero nagpunta rito. At siyempre, ang masarap, may pasalubong pa. May pasalubong. May dalang, pansit malabon. Sarap. Biko. Kakanin. Sarap din. Pero siyempre, yung pinaka-excited ako, crispy pata. Sabi niya, Father, tikman mo yan, special yan. At kahapon, nag-text po sa akin, may tinatanong,
At pagkatapos, nag-text uli, Father, nagustuhan mo ba yung crispy pata? Sabi ko, naku, opo. Talaga namang nilantakan ko nung gabing yun. Napakasarap po. Sabi niya, babalik po ako, Father. Dadalhan ko uli kayo. Pihado, nakikinig yun ngayon. Nagparinig pa uli. Ano? Nakakatuwa, na may mga taong gano'n na hindi mo naman kilala, pero nagpapahalaga sa iyo. At yung description ko nga nakakataba naman ng puso. Nakilala lang niya ako, sa panunood, online mass. Tapos gano'n agad yung pagpapakita niya ng pagpapahalaga. Sabi ko, nakakatuwa naman, nakakataba ng puso. Parang ganun daw po ang ginagawa ng gift of piety. Parang pinapataba ng Holy Spirit ang puso natin. Parang hinihipo yung puso natin para lalong mag-alab, para lalong mag-init ang puso. Alam nyo, siguro naramdaman na natin yun. Ramdam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. It's the gift working on you. Ramdam mo na parang ang sarap-sarap ng pakiramdam na parang mahal na mahal ako ng Diyos. And this heart relationship is like the love of a child to its parents. Ang maihahalin tulad natin to sa karanasan ng mga anak kapag mahal na mahal ng kanilang ama o ng kanilang ina. Pag pinapadamo mo sa anak mo yung pagmamahal, kakaibang sigla yung pinapakita ng anak mo, no? Parang tayo din, kapag ramdam natin ang pagmamahal ng Diyos, at yan daw po yung gift of piety. The image of a helpless child embracing his father truly warms the heart. And this is what the gift of piety is all about. Nireregalo yan ng Espiritu Santo para uminit ang puso natin sa pagmamahal, para tumaba ang puso sa pagmamahal. Doon po sa kumbento, marami kaming alagang pusa ngayon. Nanganak yung pusa ni Father Marce, imported Persian. Tapos yung isa pang pusa namin, nanganak din, may lahi din. Kaya ang dami naming pusa sa kumbento. May isa kaming pusa doon, Puskal. Puskal ba ang tawag doon? Hindi imported, kumbaga. Makamagalit. Pusong kalye, hindi naman pusang kalye. Pusang Pinoy. Sabi ni Father Agabe, pamigay na yan. Kasi nga naman ang kasama mga imported. Kaya lamang po, pag ako'y nakaupo doon sa kainan namin, kakandong yun sa akin. At pag nakakandong na, nakatingin sa mata ko, naka-eye to eye lagi kami. At pagkatapos, pag wala siyang magawa, minamasahe yung tiyan ko. Nakakatunaw ng puso yung pusa. Kaya hindi ko maitapon-tapon. Sabi ni Padre Gabi, diyan na yan, sa likod ng simbahan. Hanggang ngayon, andun pa rin. Kasi, napaka-warm. Pero sa mga pusang nandun na yun lang ang humahawak sa tiyan ko. At pag nakahawak sa tiyan, nakatingin pa sa mata ko. Nakakataba ng puso. At yan yung gift of piety. Pinaparamdam sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya yung puso natin
nagiinit, nag-aalab, tumataba yung puso. Father, bakit po binibigay ito? Anong ginagawa ng gift of piety? Why is this gift important? Bakit mahalaga ito? At bakit binibigay ito? Because the gift of piety stirs in us reverence, filial reverence. The Holy Spirit warms my heart to make me truly love God with all our heart, soul, and strength. When the Holy Spirit touches and warms our hearts, we are moved to give God our utmost respect. And this reverence becomes our motivation to pray and worship. Pag naramdaman mo, kahit na 5 beses magsimba, parang hindi ka nagsasawa. Kasi yung puso mo ang init sa pagmamahal sa Diyos. Kaya, dahil diyan, binibigay mo para mag-worship, sumamba. Kasi nga, yung puso mo nag-aalab sa pag-ibig. That is because we have the gift of piety. May kwento ko po, yung aking nanay po ay lagi din namang nakanood sa aking online mass. At lagi kong kausap yun, minsan gabi-gabi. Yun ang number 1 critic ni Father. Kaya, minsan pag magandang homily ko, sasabihin nun, may dating. Talagang napuspos ako ng Holy Spirit. Ay, may dating yung sinabi mo. Pero minsan naman, walang dating. Nakatulog ako sa haba. Pero minsan may gano'n, yung may dating. Nagsisimba ka, parang kakaiba yung naramdaman mo, may dating. It's the Spirit touching our heart that moves us to reverence God. Kaya kahit na ang busy ng schedule, nakakapagsimba. Kasi ramdam mo yung pagmamahal ng Diyos sa puso. When the Holy Spirit allows us to perceive the presence of the Lord and His love, it warms the heart and moves us to prayer and celebration. Kaya yan ang unang ginagawa, ng reverence. Pangalawa po, yan naisulat na nasa screen. Obedience. The gift stirs in us loving obedience. The gift warms our hearts that we may obey God, not as an obligation, but out of love. It is doing God's will because we want to please God, even if it means making sacrifices. Parang yung mga anak natin, di ba? Pag naramdaman ng anak natin na mahal natin sila, sumusunod sila, hindi dahil tinatakot natin, kundi bilang tugon sa pagmamahal na pinapakita natin. Kaya napakahalaga ng gift of piety, Dahil dito, sumusunod ka sa Diyos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. At yung pinakamagandang ginagawa ng gift of piety, the gift steers us to love those who are connected to God. When the Holy Spirit warms our hearts to love God, the Spirit warms our hearts to love others and everything that pertains to God. Ganun yun, Pag naramdaman mo na mahal ka, minamahal mo ang Diyos at yung mga mahal ng Diyos. Kaya nagmamahal ka sa iyong kapwa kasi naramdaman mo sa Diyos ang pagmamahal na pinapadama niya sa iyo.
Kaya ganun po kaimportante itong gift of piety na ito. Kaya kung hihingi tayo ng regalo, sana ito yung hingin natin sa Diyos. Dahil pag yan ang hiningi mo't nataglay mo, yan ang gagawin sa iyo ng gift of piety. Reverence, obedience, and service. Kaya mapupunan mo, may mga tao, no? Kahit na busy-busy, pero nagbibigay ng paglilingkod. Dahil naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hingin natin ang pag-ibig, ang biyayang ito. The gift that warms the heart is like a loving child who says, Daddy, love na love kita, kaya lagi akong sumusunod sa iyo. Kasi ayaw kong masaktan ko ang puso mo at ayaw kong masaktan ang mga may kaugnayan sa iyo. Ganon ang ginagawa ng gift of piety. Amen. Palakpakan muna natin ng malakas ang Panginoon. Nais ko pong tumayo kayo. Tayo po tayo. Hihingi tayo ng gift ngayong gabi, ano? Hihingi natin yung gift of piety. Aawitin natin yung awit na patungkol sa Holy Spirit. Familiar naman tayo dito, ano? Yung Come Holy Spirit. Gusto ko habang inaawit natin, lahat ang ating palad. Tapos, pag natapos na natin yung dalawang verses, iaham natin yung awit. Haming, ano pa? Tapos habang hinaham natin, gusto kong pumikit kayo at hingin yun na pag-alabin ng Diyos ang inyong puso. Tapos ipipray over ko po kayo para matanggap nyo kung mamarapatin ng Espiritu Santo ang biyaya ng kabanalan. Sige po. Awitin natin ang Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Gentle way. Mas malakas. Come like a spring in the desert. Come, Spirit of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Ngayon po, ipipikit nyo na po ang mata nyo. Iaham natin, haming ang awit. Banal na Espiritu, halina po kayo at manaog sa aming lahat. Hipuin mo po ang aming nananamlay na puso. Ipadama niyo po sa amin ang init ng inyong pag-ibig. Alisin mo po ang aming mga takot at pangamba. Alisin niyo po ang aming mga alalahanin. Pag-alabin mo pong muli ang aming pagmamahal sa iyo
para lalo ka naming mahalin at paglingkuran, para lalo naming masunod ang iyong kalooban at mapuspos ang aming puso ng pag-ibig sa aming kapwa. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Panginoon. Panalangin ng bayan. Kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos hindi lamang kay Maria,